Hi guys, it's Tina and welcome back to my YouTube channel. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung mga floating frame layout. So, marami kasi nagtatanong din sa akin dito kung meron daw bang tutorial or kung paano daw ba gumawa ng ganong layout, paano yung pa-diagonal, paano yung pa-diamond, ganyan. So, eto na nga, i-share ko na siya kahit na ayaw ko talaga siyang i-share kasi syempre nga business is business pero dahil gusto ko ding makatulong kahit papaano, ituturo ko na rin sa inyo, share ko na. So, um, gagamit nga ako ng Canva kasi dito talaga ako nag-edit and mostly naman ngayon ng mga crafters or mga may printing business ay gumagamit na ng Canva. So, eto, kung nakikita nyo itong mga design na to, ayan, halos lahat yan or lahat yan ay mga um, pang floating frame layout. So, yan yung mga design na ginawa ko. Ayan. Tapos, eto naman, ayan, pang shot glass cut ito. Ayan, kung nakikita nyo, etong regular shot glass sticker. Ayan, gumagawa din ako. And then, etong perfume label. Ayan, yung sticker. Ayan. So, eto kasing floating frame layout na to. So, ayan yung binibenta ko sa aking Shopee store. And iyan yung best-selling ko na item or bestseller sa aking shop. At iyan talaga yung pinaka bumubuhay ng shop ko. Ayun. So, kaya ayaw ko sanang i-share. Pero marami namang seller talaga sa Shopee na gumagawa nito. But, syempre, sa hindi naman sa pag-aano, pero humble pa rin tayo. Ayun. Nakalist itong item ko na to na cheapest on Shopee. Itong sa item ko na to. Ayan. So, binibenta ko nga siya sa Shopee. Ayan, kwento tayo. Ayan, syempre may minimum 20 pieces, ganyan. And sunod 25, 30, 35, 40, 50, ayan, 100. So, depende. So, tumatanggap ako ng kahit meron din silang sariling layout, tapos ipiprint ko na, ayan, pwede yon. And pagka naman ako yung magde-design ay minimum 20 pieces. So, ito na nga ituturo ko sa inyo. Gamit ko ay Canva. So, pwede naman gumamit ng free account lang. Pero syempre, mas maganda kung may subscription ka kasi mas marami kang feature na magagamit. Ayun. So, kung free naman, pwede kang gumamit ng mga ano, Pinterest, ganyan, para kumuha ka ng mga image. So, pwede yon. So, ito na nga, let's get started. Ang daming hanash ni ate mo. Ayan. So, let's create dito. Ayan. So, so, floating frame layout. So, meron niyang 7 by 7 and 9 by 9 cm na size. And then, meron pang 11 by 11 but hindi naman siya usually pinapagawa. Mostly, 7 by 7 and 9 by 9 lang. Ayan. So, andito tayo sa new or create and then custom size. And usually na ginagamit ko ay cm or ay inches pala, inches. Ayan. Pagka sa perfume label is cm. Pero pagka dito ay inches. So, kunwari 9 by 9 yung gagawin ko. Ang pinaka-size kasi nito ay 3 by 3 yung pinaka-layout niya. So, hindi mo siya isasakto na 9 by 9 cm kasi ang kinukuha lang naman ng size sa frame ay yung inner part niya. Hindi yung sakop na sakop. Hindi kasama yung outer part ng frame. So, 3 by 3 inches, yun yung pinakasukat ng pinaka-picture or ng layout. And then, create new design tayo dito. Ayan, create new design. So, kung halimbawa, bagong design itong gagawin mo talaga or first time mong gagawa ng design. So, meron kang 3 by 3 dito. Ayan. So, tandaan nyo pang 9 by 9 cm to ha. Kasi pagka pang 7 by 7, ang pinaka layout size niya ay 2.27 by 2.27 cm. Ayun. So, i-take note nyo na lang. So, ito na nga tayo. Gagawa tayo ng, sige, gagawa tayo ng dalawang design. Isang pang square, tsaka isang pa-diamond. So, dito muna tayo sa square. So, let's add an element. Siyempre, kailangan dyan yung frame.
Kasi kadalasan yung bilog, 'di ba? Kasi nilalagyan nila ng mini rosary. So, eto, bilog. Ayan. So, tansya-tansya lang din yan. Ayan. So, etong size na to, ganyan. Sasakto na dyan yung mini rosary kapag nilagyan. Ayan. So, kung pag hindi nyo ma-center, dito lang kayo sa position, click nyo yung position and then center. Pero, ayan, naka-center na daw siya. Pag middle naman, ayan, gigit na. So, itataas natin uli yan ng ganyan. Ayan. Tapos, mag-a-add tayo ng photo. Halimbawa, ito yung photo um, ng baby ni client. So, dito na lang din ako kukuha ng photo sa, okay. So, kunwari, baby girl photo. Ayan. Search. Ayan, si baby girl. So, kunwari, ito yung napili ko, si baby girl na ito. And then, idadrag mo siya dyan, lalagay mo siya dyan sa pinaka-frame. And then, double tap para ma-adjust mo yung pinaka-position ng photo sa pinaka-frame mo. Ayan. So, kung satisfied ka na sa position, pwede mo siyang i-adjust yung brightness. Kunwari, madilim yung photo ni baby kasi madalas talaga yung mga client or mga buyers na send sa akin ng mga photo is madilim. So, sasabihin na, seller, ikaw na ang mag-edit, ikaw na ang bahala sa photo, pagandahin mo. So, kunwari, madilim yung photo, i-adjust mo dito sa brightness. Ayan. O, ganyan. Kunwari, masyadong madilim. So, adjust mo lang yan dyan. Ikaw nang bahala. Ayan. So, pag ganun-ganun. And then, i-close na natin. Ayan. Tapos, ilalak mo siya para hindi magalaw yung pinaka-photo na yan. And then, kapag once na may dinrag-drag ka dyan na design, hindi siya papasok doon sa frame ng photo. Ayan. Gets ba yan? So, ayan. So, ano bang team natin ngayon? Kunwari, mga flower-flower. Ganyan. Yun yung team ng ng baptism or christening. Kunwari, flower na lang. Ayan. So, click mo lang ulit yung elements. And then, mag-search ka dyan. Oops. Ano pala. Ayan. So, flowers. O, kunwari, pink flowers. Kasi pink yung, theme. Ayan. So, pink flowers, kunwari, ayan, may makikita ka naman. So, ang ginagamit ko na subscription ay to, kumaga school edu. Ayun, so kung alam nyo na yon sa mga groups, yung mga murang subscription, na kunwari good for 1 year, ganyan. So, yun yung ginagamit ko kasi malaking bagay yun, nakakasave ako ng malaking halaga. Kasi nga, di ba, 299, ganun, yata yung pagka naka-premium account ka na solo mo. Ayan, so pipili ako dito ng pang-design. Ayan. Hmm, ano bang magandang design dito? Pink flower. So, halimbawa, ito na lang. Ayan. So, ito yung gusto kong gawing design. Ayan. So, lalagay ko siya dyan sa sulok. Kaya pag ganito, babaligtarin ko siya. Ayan, maganda ba siya pag nakabaligtad? Kung maganda yata ganito. Ayan. So, kunwari, ayan na siya. And para hindi masyadong malaki yung photo, ayan, i-adjust ko ulit. And then, kakopy ko na lang. Ayan. Tapos, isa pa. Adjust ko ulit to. Ayan, halimbawa, ganyan tayo yung design. And then, paano siya pagkakabit-kabitin? Click mo yung tatlong dot dito and then select multiple. Tapos, click mo to and then click mo tong isa and then i-group mo sila. Ayan, mamumove mo na sila ng magkakasama. Ayan. So, gusto ko ulit lagyan yung taas ng same design. So, i-copy mo lang ulit and then i-adjust mo. Ayan. Adjust mo lang ulit. Tapos, i-click ko yung position and then backward. Ayan. Para mapunta sa likod ng pinaka-picture ni baby. Ayan. So, gusto mong adjust yung picture. Gusto mong ibaba ng konti. Ayan. Unlock mo lang ulit.
and then i-lock mo ulit. Ayan. So, simple lang tong design na to and then pwede pa tayong magdagdag. Kunwari mga, kunwari gold shimmering, ganon. Gold shimmer, ganyan. O kaya mga glitters effect. Ayun, makakahanap tayo niyan. Tayo sa graphics. Ayan, madami kang makikita dyan. Basta naka-subscription ka. Ayan, ano kaya mailagay? Kunwari ito. Ay, hindi siya maganda. Aha. No, hindi ko yan bet. Ito na lang kaya. Ayan. So, kunwari ito. Ayan, nalagay ko siya dyan. And then, position ulit. Tapos, back. Send to back. Ayan. Copy ulit. And then, send to back. Ayan. Then, pwede mo rin siyang ipaling ng ganon kung gusto mo. Ayan. Then, ito din medyo i-rotate. Ayan. Tapos, pwede mo ding lagyan ng bilog to. Ayan. Kunwari, maghanap ka dito ng round border. Kunwari, pink, round, border. Ayan. So, madaming lalabas dyan na suggestion. Kunwari, itong, anong bagay sa kanya? Kunwari, ito na lang. Itong sa una. Tignan natin kung babagay. Pwede na siguro. Ayan. Ayan. So, sample lang naman to. Kapag kayong gumawa, bahala na kayo kung ano yung design. Ayun. So, sa tablet nga pala ako ngayon nag-edit. Ayan, ginagawa ko to. Dito ako nag-screen recording. Sa PC kasi talaga ako nag-edit nitong mga trabaho. Nag-layout. But, hindi kasi ako marunong mag-screen recording doon. So, dito na lang sa tablet. Ayan. Adjust lang yan para magsakto. So, ganun din. Para hindi siya gumalaw-galaw later, ilock mo din siya. Ayan. So, isa pa. Ayan. So, nakalock talaga siya. So, ano bang kulang dito? Ano bang next? Yung pangalan ni Binay. Samantha. Ayan. So, yung iba nilalagay buo. Kasama yung middle name and surname. So, minsan kasi mas class pag first name lang. Ayan. So, adjust natin siya and then change the font design. Ayan, kunwari ito yung napili ko. And then, effect para malagyan ng kineso. Ayan. Pagka ito naman, pagka gusto mo medyo may border, dito tayo sa border and then lagyan ng konting pink and then adjust. Ayan, ganyan. Next is, kunwari, di ba, baptism niya to or christening. Lalagyan natin siya ng occasion. Ayan. So, mas maganda dito kung ang pinaka-name ng bata or ng celebrant ay naka-cursive o naka-design, gawin nating plain lang yung mismong occasion. So, kunwari, christening. Ayan, naka-bold letters. Ayan, ganyan siya. Christening. Ayan. And then, pwede mo siyang i-bold kung gusto mo. Pwede rin namang hindi. And then, papalitan ko ulit siya ng font style. Ayan. And then, pag gusto mo i-center, position lang ulit and then center. Yan. Para gigit na siya. Tapos, lagyan ko ulit siya ng effect. Ito. Same lang. And then, adjust yung thickness. Yan. So, next naman dyan ay yung petsa or yung date ng event. Kailan ba siya bibinyagan? Ayan. So, halimbawa, next month na. May. Kunwari, May 25, 2026. Ayan. So, kinapi ko na lang yung text para same design na sila. Ayan. So, pwede na yan. Or kaya yung iba nilalagay 05, 25,
2026 para may class. Ganun. Pero yung iba gusto ganyan buo. Ayun. Tapos, next naman ay, yung iba pinapalagyan ng, thank you for coming. Ayun. So, lalagyan natin ng thank you for coming. O kaya thank you for celebrating with us. And then, madalas sa ginagawa ko, meron siyang Bible verse. Ayun. Bible verse. Bible verse. Ano ba yan? Ayan. So, depende sa request nga ng client, no? Ayan. So, ayan. Kompleto na siya. Depende na lang talaga kung palalagyan siya ng kung anong message dyan, kung pang birthday ba siya. Ayan, up to you. Ayan. Kung anong design ang lalagay mo dyan. And then, kung tingin mo kulang pa yung design, pwede ka namang magdagdag. Ayan. So, ilalak ko din to para hindi gumalaw-galaw yung design. Ito medyo itataas kong konti. Ayan. And then, ilalak ko din. So, tingin mo kulang pa, mag-add ka pa. Ano bang pwedeng ilagay dyan? Flower din ba? Ganon. So, halimbawa, ganyan kasimple lang ang gusto ni client. So, da-download mo lang siya. Ayan, ida-download ko siya. So, page 1 ito. Ayan. Da-download ko siya and then, lalagyan ko siya ng border. Ayan. So, ito yung pa-square type natin. Ayan, hintayin lang natin i-download. Tapos, next naman ang gagawin ko ay yung pa-diamond or pa-diagonal. Ayan. So, na-download ko na siya. And then, nakasave na siya sa gallery, di ba? So, i-upload ko ulit siya dito sa Canva. Ayan. I-upload ko siya. Ayan. Na-save na pala dito. So, kukunin ko siya dito and then i-add to page ko. Ayan. So, gusto ko kasi siyang lagyan ng border para kapag pinrint mo siya, meron siyang border at magiging sakto yung design niya sa pinaka-frame. So, anong color? Yung medyo malapit dapat dun sa design. Huwag masyadong dark. Yung sakto lang. Kumbaga, dikit yung kulay niya sa design. Ayan. So, ito pwede na to. Tapos, idadrag ko lang siya niyan. Tansyahan lang din yan. Depende sa inyo kung gaano kakapal. Ayan. So, sa akin, mga ganyan lang. Ayan. So, ayan. Ganyan na yung pinaka-itsura niya. So, kapag dinownload mo siya, kasama na yung border sa gilid. So, ayan. Next is, tapos na tayo dyan sa pa-square. And then, dito naman tayo sa pa-diamond. Okay? So, kapag pa-diamond, so, kunwari ito din, kakopy ko na lang para meron kang sample ng pa-diamond at saka pa-square. So, i-rotate lang din natin siya. Ayan. I-rotate lang natin ng pa 45 degree. So, ayan. Kunwari may design ka na. Kunwari, mga available design mo lang, puro square. Eh, gusto ni customer ng pa-diamond. Ayan. Ma'am, pwede po bang pa-diamond? Kasi bilog yung stand ko. Yes, pwede. Pwede mo siyang gawin. Ayan. So, madalas din naman kasi yung order sa akin ay pa-diamond. Ayan. So, 45 degree din. Ayan. Siset mo lang ulit siya ng 45 degree. Ayan. Bakit ang ayaw sumunod? Ayan. So, ito i-unlock ko na to. Kailangan ko kasi siyang i-move. I-unlock ko siya lahat. Ayan. Tapos, isa-select ulit din natin to. I-rotate natin lahat ng design or ng element na maging 45 degree siya. So, ilalak ko na siya ulit. Ito. And then, ilalagay ko ulit yung kanyang border. Ayan. So, ayan. And then, ilalak ko na siya. Next naman ay yung pangalan. Ayan. 45 din. So, imumumbo siyang ganyan. Tatansyahin mo kung nagitna na ba siya. Ayan. And then, lock mo ulit para hindi nagugulo yung iba mong elements. And then, ito din, pinaka-occasion. I-rotate mo din siya ng 45 degree. Ganyan. So, ayan. Kung nakikita nyo, meron siyang guide na linya. Ayan, square na purple. Ayan. So, ayan din yung magiging guide mo. Kung nakasentro na ba yung text. And then next natin itong date. Ganun din, gagawin natin siyang in 45 degree. Ayan, ganyan. Sana nakakasunod kayo. And then ito na nga, iusad ko siya. Ayan. So, na-move ko na yan. Next naman natin yung mga flower dito sa gilid. Ayan, so ilalak ko siya dyan para hindi nga siya mag-move. Next ko ay yung flower. Ayan, 45 degree din. Pero syempre, pag pa-diamond, meron kang i-adjust din sa design. Ayan, so kunwari naging ganyan. Pwede ko na siyang i-ungroup kasi may iba yung design niya. Hahatiin ko na lang siya. Ayan. So, ito medyo ipapaling ko. Ayan, ganyan. Tapos, ito naman kabilang flower. Ganun din yung gagawin ko. I-rotate ko siya. Ayan, i-flip ko muna. Ayan.
So, para magpantay yung design magkabila ng flower. Adjust lang natin yan ng ganyan. Ayan, sorry na, may maingay na sasakyan sa labas kung naririnig nyo. And then, ayan, ilalak ko siya niyan. Itong isang flower, teka, natabo na. Hindi ko tuloy makuha. Ayan, so i-erase ko na siya. Then, babalik ko tong name. Ayan, ganyan. And then, same lang din doon sa may kabila. Ayan, pwede ko na itong i-erase. And then, itong flower sa baba, ayan, pwede ko siyang, ayan, select multiple. And then, yan ang i-group ko. And then, ika-copy. Para ililipat ko na lang siya dito sa kabila. And then, i-rotate. Ayan, para mabilis. Ganon. Ayan, i-rotate lang siya na ganyan. Para parehas lang. Ayan, so, same din sa kabilang side. Sa both side, pwede mo siyang lagyan din. Ayan. Ayan, di ba? Sobrang dali lang. Ayan, rotate mo lang din siya. And then, that's it. May design ka na. Ayan. So, meron ka ng sample ng pa-square and pa-diamond. And then, etong, ayan, pwede mo na siyang i-lock. Para hindi siya mag-move. Ayan. Tapos, etong gold. Rotate mo lang dyan. Adjust mo din. Ayan. So, i-adjust ko siya. Dito ko siya ilalagay. Ayan, magkabila. So, wait dito. Kasi kailangan ko kunin yung gold. And then, ibabalik ulit siya. Ayan. Ayan. Tapos, lock ko ulit. Tapos, i-adjust ko ulit tong isang gold shimmering. Ayan. So, nasa inyo na kung paano nyo pupwesto yung mga design na yan. Adjust ko lang siya ulit. And then, pwede ko din lagyan yung kabila pa na side. Para pantay-pantay silang may gold. Ayan. And then, send back lang. Position. And backward. Tapos, copy ulit. I-rotate. Ayan. O, diba? Tapos na kagad. Meron ka na kagad design. Ayun. So, kung kailangan nyo naman ng iba pang mga characters, halimbawa nag-request si client na, kailangan ko ng Hello Kitty, gusto ko ng Moana, gusto ko ng SpongeBob, ganun. So, i-download nyo lang kay Pinterest, ganun. And then, makakagawa na kayo ng design. So, halimbawa, ganito, gagawa ko ng sample. Ayan. So, tatanggalin ko to kasi another design. So, halimbawa, ang gusto niya, princess. Kunwari, gusto ko si Cinderella, ganyan. So, magbubukas ako dito ng, ayan, nasa na ba yung Pinterest ko dito? Ayan. So, magda-download ako ng princess. So, kunwari, ang gusto niya ay si Cinderella nga. Kunwari, si Cinderella ang gusto niya. Ayan. So, da-download ko lang yan. Ang dami namang commercial. Ang daming commercial. Ayan, ayan, da-download ko lang siya dyan. Okay na download na. And then, hanap pa tayo ng isa pa. And then, pwede itong sapatos, i-download mo din. Baka magamit mo. Ayan. Tapos, itong kalesa niya, baka kailangan mo din. Oops. Ito, kunwari. Ayan. So, tignan nyo. Ito, tinanggal ko lang yung flower na design. Pero magagamitan din natin siya ng iba pang character. Ayan. So, si gold kunwari iwanan mo na dyan. Pwede yan. Adjust mo lang yan. And then, madami ka nang magagawang design. So, halimbawa, ayan, i-upload ko na si Cinderella. I-add to page ko. Ayan. Tapos, i-remove background ko lang. So, naka-subscription nga kasi, kaya pwede kong ma-remove yung background using Canva din. Pero alam ko pag naka-free, hindi ka makaka-remove ng background. Ayun yung alam ko. So, ito flip ko lang para magkatapat sila. Pero pwede ka din kumuha ng ibang design. So, kunwari, tanggalin ko yung si Cinderella din sa kabila. Ayan. Tapos, itong sapatos. Remove background din. Ayan. So, kunwari dito ko siya ilalagay sa baba. Tapos, itong kalesa. Add to page din. Remove background.
Tapos ipi-flip ko siya pa kabila. Ayan. So, pwede mo na siyang lagay dito sa kabila. Ayan. So, usually, ganyan pag pa-diamond, sulok-sulok lang din naman yan. Ayan. Tapos, i-change ko lang to. Itong sa text, yung sa effect niya na border, gagawin ko siyang light blue. Kasi nga, light blue yung design natin. Oops. Ayan, na-adjust ko yung color. Ayan, kailangan light blue siya. Ayan. So, up to you kung anong lalagay mo dyan, ha? So, ayan. Kunwari light blue na siya lahat. Ayan, nakalak kasi. Light blue, light blue. Ito din yung light blue. Ayan. So, light blue na siya lahat. Ayan. So, ito simple lang naman. Up to you kung paano mo siya i-design. Ayan. So, pwede natin lagyan ng, kunwari, light blue flowers. Light blue flowers. So, ayun lang. Kahit anong lagay mo dyan na design, depende sa nare-request sa'yo or gumagawa ka ng mga sample design. Ayan. Napakadali lang din naman kasi talagang gamitin ni Canva. So, ayan. So, kapag kailangan mo ng ibang image, punta ka lang kay Pinterest. Ayan. So, erase ko to kasi iba na yung team natin dito. Light blue na. Iliitan ko to. Ayan. Kunwari lalagay ko dyan sa kanya. And then, adjust ko tong name. Ayan. Adjust. So, ito pwede mo din siyang lagyan ng border kung gusto mo. Kiklik mo lang yan. And then, 1. Tapos, color ng border. Change lang yan. Ayan, light blue. Then, lock mo lang ulit. Tapos na. Ayan. So, napakasimple. Pero kung lalagyan mo siya ng flowers na, pwede naman. Ayan, kumari ito. Para hindi naman sobrang simple. Position. Arrange backward. Ayan. Copy ko lang ulit para meron sa taas. And then, ipi-flip ko lang yan. Ayan. Ayan, di ba? Sobrang dali lang niya. Ikot ko pang ganyan. Ayan, tapos na. Adjust mo lang ulit tong si gold. Ayan, di ba? Oh, may design ka na kagad. So, bahala na si client dyan kapag pinresent mo sa kanya and then nagustuhan niya. Kapag hindi, and then mag-send ka ulit ng bagong design or iba. Pero, ayun nga, always, magbigay ka kunwari, dalawang ganun. Dalawang edit lang. Baka naman, nakasend ka na ng 5 pag-edit or naka-5 revision ka na. Depende sa'yo kung ibibigay mo yun ng free or may bayad. Ayun. So, kasi kapag nag-edit din, hanggang 2 revisions lang. Since, in-offer ko ng free layout with minimum of 20 pieces yung in-order. So, ayan. Tapos na. Meron ka ng another design. Ayan. So, madali lang. Di ba? Ayan. So, kung medyo kung meron kayong hindi na gets, ay mag-comment down below lang kayo dyan. And I hope na makatulong sa inyo. No? Yung ganito. So, ayun, ganun lang. Ganun ko lang din ginagawa talaga yung mga design na to. Ayan. Sana nakatulong talaga sa inyo. Sana may natutunan kayo. Kung wala, sorry. Pero kung meron pa kayong katanungan, huwag kayong mahiya mag-comment down dyan. Comment down below and replyan ko kayo when I can. Ayun, kasi busy din talaga ako. So, ayun lang. Thank you for watching and see you on my next video. And sana makapag-upload ulit ako soon. Bye!